BPI issue. Paano mag-report ng issue sa BPI or paano mag-send ng concern, ng questions, or ng complaint sa BPI support. And kung bago ka sa channel na to and gusto mo pa ng mga tutorial videos na katulad nito, please click the subscribe button. So sa mga past videos namin, pinakita namin yung iba't ibang transactions na pwede mong gawin sa BPI account mo online. Pwede kang mag-fund transfer online and pwede ka rin magbayad ng bills online. Pero sa mga transactions na ginagawa natin, possible magkaroon tayo ng issue like nag-fail yung transaction. And also may mga questions din tayo sa BPI na hindi covered ng mga transactions na pwede natin gawin sa BPI online. Ngayon, pag-uusapan natin yung iba't ibang paraan para makapag-reach out ka sa BPI supports, para rin makaiwas ka sa scam, and ano yung mga dapat mong tandaan para hindi ka maging biktima ng fraud or ng scam online. So, nakapag-list kami ng 5 paraan para makapag-reach out sa BPI support. And pag nadagdagan pa tong list na to, i-update na lang namin yung description sa baba or yung comment na nakapin sa baba. So, yung first option para makapag-reach out sa BPI support is through Messenger. So, sa Facebook natin, meron tayong Messenger account din. Pwede tayo makapag-chat sa BPI support. Ang advantage sa approach na to is online lang or sa cellphone mo lang, pwede mo siyang gawin. And mabilis lang mag-chat sa kanila. And also, based sa experience ko, so far, sila nga yung pinakamabilis mag-reply among sa ibang banks na napag-inquiran ko na like BDO, Metro Bank. And yun yung maganda sa chat support na pinaprovide ni BPI. So, ito yung Messenger account ko and sinearch ko na yung BPI. And na-mention ko na nga yung advantage na mabilis lang siyang gawin and napaka-convenient. Ito yung mga naging questions ko in the past. And mabilis lang silang mag-reply. Like 1:10 a.m., madaling araw ako nag-ask. And right away, nag-respond agad sila sa question ko. Hindi ito bot, hindi ito program na marami pa akong kailangan i-click para lang ma-address yung concern ko. I think actual na support or representative yung mag-reply sa'yo para ma-address yung concern mo. So ito sinabi ko nga na mabilis yung respond. And may mga follow-up questions pa ako like 1:26 a.m. And nakapag-respond din naman sila after a few minutes. Ang disadvantage lang dito sa Messenger is dapat mag-ingat ka rin kasi possible gayahin yung account ni BPI and maging victim ka ng scam. May mga nangyari na rin na ganito in the past pero hindi sa BPI. Mas naririnig ko siya sa mga digital wallet like sa GCash. Pero ang maganda sa GCash is iniba na rin nila yung approach nila pagdating sa support para maiwasan yung mga scam na yon. So, ang palatandaan na legit yung account na chinachat ninyo is dapat may check na badge. Ang ibig sabihin nito is verified user sila. Pero may iba naman na wala pang check like yung napansin ko sa Discardtech. Although legit yung account, siguro dahil bago pa, wala pa siyang check badge from Facebook. Ito siya. So, ito legit to. Although, napansin nyo na marami na rin gumaya sa kanya and ni isa dito is walang check. So, madaling makapanloko yung ibang nanggagaya sa mga tao na nag-i-inquire about sa Discardtech. And ang Discardtech kasi is bago pa lang. That's why siguro wala pang check badge from Facebook. Pero eventually, sana magkaroon na rin sila ng check badge. Katulad nitong sa BPI, may check na din siya. Actually, sa ibang bank, like sa BDO, meron na rin. Ito, may check siya. May check siya dito. Ibig sabihin, verified users itong mga to. So, doble ingat na lang sa Messenger. Yes, madali siyang gawin, convenient siyang gawin, pero prone din sa scam or pwede din tayong maloko dito, lalo kung may ibang nanggagaya ng account. Itong link ng BPI is ilalagay ko sa description sa baba. That's messenger.com/t/BPI. So, that's the first one. Another is sa social media din, pero sa Twitter naman nila. Sa Twitter, merong 2 approach. Pwede mo silang itag, that's at talk to BPI. And so far, nagre-respond naman sila pag tinag mo sila. Like ito, may nagtag sa kanila and nireplyan nila. So, marami rin silang nireplyan dito. And also, aside sa pag-tag sa kanila, kung may mga concern ka na ayaw mong maging public or ayaw mong i-post sa Twitter account nila na nakikita ng ibang tao, pwede kang mag-message na lang sa kanila. Like, pag kinlik mo to, so mag-appear dito yung chat box and pwede kang mag-send na concern. Like, dito nag-ask ako ng question, 3:22 p.m. Thursday. So, nag-reply agad sila ng 3:37 p.m. same day. So, mabilis silang mag-reply both sa Messenger, which is connected sa Facebook account mo, and also sa Twitter. Sa Messenger or sa Facebook, napansin ko na kahit madaling araw, nag-reply sila. Dito sa Twitter, meron silang hours like 8 a.m. to 5 p.m. Monday to Friday except holidays. So, yun yung nakalagay dito.
And nag-ask ako sa kanila ng 3:22 PM kaya nakapag-respond agad sila kasi within time frame ng 8 AM to 5 PM. So, yun yung dalawang convenient way para makapag-ask ng concern sa BPI. Pero may limitation to, like kailangan mo ng password reset. Hindi siya pwedeng ma-address sa Messenger or sa Twitter. Also, kung nag-send ka ng money sa ibang tao, nagpadala ka ng pera gamit ng BPI online banking account mo, or nagbayad ka ng bills pero mali yung bill na nabayaran mo, mali yung taong napagpadalan mo ng pera, hindi ideal na isend yung concern or mag-report ng issue via Messenger or Twitter. Pag mga ganong cases na urgent na dapat ma-resolve agad, and mas maganda na may makausap kang actual na representative para makulate or makuha lahat ng information na kailangan nila, dapat tumawag ka na sa BPI, or yung fourth option is pupunta ka na sa branch nila. Ngayon punta tayo sa third option muna. So para makatawag sa BPI, ito yung number nila, that's 889-10000. Merong list dito for international calls, although may charge to, feeling ko kasi nga it's a Metro Manila code. Ito siya. For domestic long distance, ganun din yung number na pin-provide dito. That's 889-10000. For mobile phone, ganun din. May charge din to. Wala silang specific number for mobile phone na nag-start sa 0917 or so on. For domestic toll-free number, kung PLDT subscriber ka lalo na, pwede kang tumawag sa number na to. That's 1-800-188-89100. Ngayon naman, for others na wala dito sa Philippines, pwede nyo tawagan to again, pero possible may charge to. Meron sila ditong list of toll-free numbers. So, pag kinlik ko to, mapupunta tayo dito sa page na to. So, maraming list dito. Pwede kang tumawag from Australia. Ito yung toll-free number. Sa Bahrain, sa Belgium, and marami pa rito. Sa Hong Kong, Indonesia, Italy, Japan, Korea, and also sa UK and USA. So, itong list na to is ipoprovide ko na lang sa description sa baba, and also lahat ng links na to na pinakita ko, like sa Twitter and Facebook or Messenger, ilalagay ko rin sa description sa baba. So, that's the third option. Pwede kang tumawag sa kanila. Again, pag mga urgent concerns, mas maganda na itawag mo na sa kanila. Lalo kung nawala pala yung ATM mo or feeling mo may gumamit na account mo, biglang nawalan ka ng pera, mas maganda na itawag mo sa kanila. Or yung fourth option is pwede kang pumunta sa branch mismo. So, maraming branches na available. Like dito sa Quezon City, ito yung mga BPI branch. Kung hindi ka makakatawag sa kanila and kung malapit lang naman yung BPI branch sa inyo, pwede ka na lang din pumunta doon para mas ma-expedite pa yung process. Although hindi ko sure kung depende sa process, ma-resolve agad yung issue. Baka pabalikin ka pa nila for further investigation. So, yun yung fourth option. Now, meron pang fifth option. Like, digital din siya. Hindi mo na kailangan pumunta sa branch or tumawag. Pag tumawag ka kasi minsan, i-hold ka pa na matagal. So, yun lang yung catch doon. Yun yung disadvantage. Mas hindi siya convenient compared sa social media. Sa branch naman, kailangan mo pang pumunta physically. So, hindi rin siya mas convenient compared sa Messenger or sa Twitter. Pero itong fifth option is convenient naman to kasi pwede kang mag-email sa kanila. So, pwede kang mag-send ng concern, pwede kang mag-email sa help@bpi.com.ph. Sa Gmail account mo or kahit anong email address na meron ka, pwede kang mag-send sa kanila. Lagay mo lang dito yung email address ng BPI. That's help@bpi.com.ph. Lagay mo yung subject like possible failed transfer. And after ng subject line, dito sa body ng email, pwede mong ilagay yung information like ano yung account number mo, ano yung maling account na napagpasahan mo ng pera, or kung yung issue mo naman is nagbayad ka sa maling bill, like nagbayad ka sa Meralco account, pero yung account number na nalagay mo is mali, pwede mong i-report yun sa BPI through email. Ang catch lang dito is hindi ganun kabilis yung pag-respond nila compared sa pagtawag sa kanila or pagpunta mismo sa branch. And also, may chance pa rin na tumawag ka pa rin sa BPI kahit nag-email ka or papuntahin ka pa rin nila sa branch, lalo na kung may kailangan ka palang pirmahan or kung may kailangan kang isubmit pa na requirements based sa investigation nila. And also, kung may mga questions din kayo and kaya namin sagutin based sa mga na-experience namin in the past when doing BPI transactions, you may also list that question below. And that's it. So, yun yung 5 paraan para makapag-ask ka ng question, para makapag-raise ka ng concern, or makapag-clarify ka sa BPI. And sana nakatulong tong video na to. Please let us know by clicking the like button. And kung may naisip kayong ibang questions or topics na pwede namin i-share online, please let us know by providing a comment below.
And ito pa yung ibang mga videos na tingin namin pwede pa makatulong sa inyo. You may also check this. And this is Lulu from Invest Library. Until next time, bye-bye.